Parang pelikula ang nangyayari sa politika ng Pilipinas sa ngayon, lalo na sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hindi biro ang mga paratang na ibinabato sa kanya, mula sa di umano'y maling paggamit ng pondo sa buwatan sa pagpatay, sedisyon, hanggang sa hindi may paliwanag na yaman at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Noong Pebrero 2025, inihain ng House of Representatives ang impeachment complaint laban sa kanya, kaya siya ang kauna-unahang Vice Presidente sa bansa na mai-impeach. Pero ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Nang dumating ang kaso sa Senado, hindi agad ito tinutukan. Sa katunayan, nagkaroon ng pagtatalo kung kailan at paano dapat isagawa ang paglilitis. May mga senador na nagsabing huli na ang pagsumite ng kaso bago matapos ang sesyon at bago magsimula ang midterm election campaign, kaya limitado lang ang panahon para pag-usapan ito. Nang magsimula ang sesyon muli noong Hunyo, 2 araw lang ang inilaan para sa impeachment hearing. Sa isang sesyon noong Hunyo 10, matapos manumpa bilang mga senador judge, may isang pro-Duterte na senador na nagpanukala na itigil na ang impeachment, ngunit sa halip na tuluyang itigil, ibinalik ang kaso sa House para muling suriin. Ang desisyong ito ay tinawag ng ilan na functional dismissal dahil tila hindi na tuluyang itutuloy ang paglilitis sa Senado sa ngayon. May mga sumulungat dito kabilang ang oposisyon na nagsabing labag ito sa konstitusyon. Nilinaw naman ng Senado na hindi pa ito dismissal dahil kailangan pa ng House na kumpirmahin na sumusunod ang impeachment complaint sa mga alituntunin ng konstitusyon at para malaman kung interesado pa ba ang mga bagong miyembro ng Kongreso na ipagpatuloy ang kaso. Sa kabilang banda, sumagot si VP Sara Duterte sa impeachment summons na ipinadala sa kanya. Nilinaw niya na walang matibay na ebidensya sa mga paratang at tinawag ang kaso na isang abuso sa proseso ng impeachment. Iginiit niya na peke ang mga aligasyon at dahil ibinalik ng Senado ang kaso sa House, wala na siyang obligasyong sagutin ang mga ito sa ngayon. Sa oras ng kanyang pagsagot, nasa Australia siya para makipagkita sa mga Pilipinong taga-suporta. Ang impeachment complaint ay may malawak na saklaw na mga paratang, kabilang dito ang di umano'y pagkontrata ng mamamatay tao para patayin ang presidente, unang ginang at speaker ng House, maling paggamit ng pondo ng opisina ng Vice Presidente at Department of Education, katiwalian sa procurement, hindi maipaliwanag na yaman, at paglahok sa mga extrajudicial killings noong panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga paratang na ito ay seryoso at nagdudulot ng matinding hidwaan sa politika ng bansa. May mga legal na eksperto na nagkakaiba ng opinyon kung paano dapat isagawa ang impeachment trial. May nagsasabing dapat ito ay agad na ipagpatuloy kahit recess ang Senado, habang may iba namang nagsasabing hindi maaaring mag-special session ang presidente para dito dahil ang special session ay para sa mga paggawa ng batas, hindi para sa impeachment trial. Sa gitna ng kontrobersya, may petisyon na rin sa Korte Suprema para ipag-utos ang agarang paglilitis at may kontrapetisyon naman mula kay VP Duterte para pawalang bisa ang impeachment complaint. Habang nagpapatuloy ang usapin, malinaw na ang impeachment laban kay Sara Duterte ay hindi basta-basta matatapos. Ang proseso ay naglalaman ng mga legal na hamon at politikal na intriga. Sa ngayon, patuloy siyang nananatili sa posisyon bilang Vice Presidente habang hinihintay ang paglilitis na inaasahang magsisimula na sa bagong Senado sa huling bahagi ng Hulyo. Sa kabuuan, ang impeachment ni VP Sara Duterte ay sumasalamin sa masalimuot na politika sa Pilipinas, kung saan ang mga legal na proseso ay nagiging bahagi ng mas malawak na labanang pampolitika. Ang pagharap niya sa mga paratang ay hindi lamang usapin ng batas, kundi pati na rin ng pananaw ng publiko at kapangyarihan sa loob ng Kongreso. Ang magiging kinalabasan ng impeachment trial ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto, hindi lang sa kanya kundi sa hinaharap ng politika ng bansa.